Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Pre, kumusta? Magandang araw, pre. Ako na naman ito, si Stacy. Hindi ko alam kung may pandemic horror stories na kayo. Pero gusto ko lang i-share tong mailing incident namin ng kumari kong katrabaho ko rin. Tawagin natin siyang Marie. Bago pa mag-pandemic, naka-work from home na kami. So, habang natutuliro ang mga tao, unaffected kami. Kasi may full-time client kami sa gabi at may part-time client naman sa umaga. Isang Upwork, tapos yung isa local BPO. Oo, may mga BPO na nagpapa-work from home bago pa mag-pandemic. Sipag-sipag lang sa paghahanap. Kalagitnaan ng shift namin yon, mga 2 AM pa lang. At dahil back office job naman, naka-video call kami ni Marie sa Facebook Messenger. Nagchichismisan kami habang ginagawa namin yung trabaho namin. Nagre-ready din kami for the client meeting. Habang nag-uusap kami, sinita ko si Marie. Kasi parang may interference sa headset niya. Gumagaralgal yung boses niya tapos nag-i-static. Sabi niya magpapalit daw siya ng headset. At nag-offline muna kami. After 30 minutes, tinawagan ko siya ulit. Habang nagkukwentuhan kami, huminto siya sa pagdaldal. Amsh, narinig mo yun? Sabi ko naman, ang alin? May sumisit-sit daw. Ang sabi ko, na noise cancelling ang headset niya. Hindi ko maririnig ang mga ingay sa background nila. Nag-on siya ng camera sa call. Pinakita niya yung bintana sa tabi ng workstation niya. May kanal kasi na feeling creak sa likod ng inuupuan niya. Hindi ko maalala kung sa Taytay ba or sa Tanay siya nakatira nung time na yon. Tapos inasar ko siya kasi parang pang-winner yung kape niya. Kasi maliban sa kaba, may pa-hallucinating sounds pa. Pero seryoso siya. Kinikilabutan na daw siya. Tapos ako tong siraulo, sabi ko, baka may engkanto. Alam mo yung galing Pinas or local na engkanto yung entity? Kasi sumisitsit. Very Pinoy, horror ang peg. Natawa siya. Minura ko. Kasi hindi na daw niya alam kung kikilabutan ba siya or matatawa. Tapos sinundan ko pa ng pag sa ibang bansa, lumalabas ng TV, tumatalon habang nakataas yung kamay. Tapos para kontrahin, tatalpakan mo ng papel na may sulat sa noo para hindi na manggugulo. Tawa kami ng tawa. Dagdag ko pa. Tapos, pag sa ibang countries, hindi sumisitsit yung mga engkanto or entities. Bigla na lang sasampa sa balikat mo. Check mo sa salamin. Baka may nakasampa sa bilbil mo. Tawa siya ng tawa. Tapos, trinay niyang i-dismiss yung feeling niya.
engkanto or multo lang siya. Mahirap ako. Kailangan kong kumita. Pera is lifer. Mga 5 minutes na to bago mag-client meeting. Bago namin ipaba yung call namin, sabi ko, imbis na manakot siya, tulungan ka na lang niya. Tsaka maniniwala lang akong may something pag nakausap ko na siya. Char. Heto na, meeting na namin with the client. Tawa kami ng tawa nang habang nagmi-meeting kami. Maayos naman. Pagkatapos mag-drop ng call ng client, kami-kami na lang na magkakatrabaho ang naiwan sa meeting link. Mga 6 kami nun. Yung ops director namin na tawagin na lang natin Kai. Yung QA namin na si Patring. Yung TL na si Chicks. Tapos kami ni Marie. Nung nagsasalita na kami at nag-update na lang sa isa't isa ng work status namin at projects, nakarinig kami ng static. So para malaman namin kung kanino nang gagaling yun, isa-isa kaming nag-mute. At syempre, kay Marie ang problema. Buti na lang, hindi nangyari yun habang nagmi-meeting kami with the client. Tuwing magsasalita at aalisin ni Marie, sa mute yung mic niya, may distorted sound na nag-overlap. Malalim at garalgal na hindi talaga namin maintindihan. At dahil nagkakatakutan na at medyo duwag ang mga kamiting namin, nag-end call na kami. Kinabukasan, napag-usapan namin ni Marie yung nangyari na medyo weird. Kasi parang may something sa inuupahan niya. Simula kasi nung lumipat sila doon, laging may isa or lahat sa mga kids niya ang nagkakasakit. Daw magaan sa pera kasi nagawa niyang mag-housing loan at natapos ang hulog sa down payment ng rent-to-own nila. Pero ang kapalit naman, weird experiences tsaka bad health. Naalala ko tuloy na hinamon ko nga pala to. Natulungan na lang siyang mag-work. Yan tuloy. Nakisali pa sa meeting. Nakalipat naman sila Marie sa rent-to-own niya 2 weeks later. So akala ko naman okay na. Hindi pa rin pala. Parang hinahabol siya ng weird experiences. Sa subdivision ng lipatan niya, walang mga puno-puno sa area. May mga gabing parang may akyat bahay sa bubong. Parang palipat-lipat ng bubong. Sa Cavite to ha. Tawa kami ng tawa nung sinabi niya sa akin to. Ang sabi ko na lang, baka pusa. Pero if masyadong mabigat, baka may aswang na napadaan. Sinabi ko pa nga na baka dinouble check ng aswang kung pregi ba siya. Kasi plus size women kami. Baka napagkamalan siya. Naikwento rin niya na may buntis siyang kapitbahay. Nawala rin naman daw yun yung nanganak na yung kapitbahay nila. Sinabihan ko na lang na mag-alaga siya ng pet. Ayun, nag-ampon na lang siya ng pusa at aso. And it all went well. Lately, napapaisip tuloy ako. Wala namang third eye si Marie. Wala rin siyang special kineme. Pero parang madalas siyang masampulan ng kababalaghan. Hindi naman matatakutin si Marie. Pero pag malala na ang kilabot niya,
ay talagang tatawag siya. At siyempre, dahil marites kami, ichichismis niya yung nangyari. Maraming prayers na lang talaga na sana walang harm na mangyari sa kanya at sa mga anak nila. First time ko lang mag-shoutout mga pre. Unang-una, salamat sa Panginoon, sa pamilya, mga kaibigan, at sa mga di ko kakilala pero sumuporta at susuporta pa. Okay na ba yon? Okay, banggitin ko raw yung mga pangalan. So here we go. Shout out goes to Ocampo, Roses, Ofiasa, Francisco, Nieva, and Candido family. Chris Everett and Elaine Salinel, Josie, Michael Leaf Harris, Anthony, Bellionor, and Evelyn. Carl Cortez, 1014, Abigail Santa Maria, Rodora Saceda, Jim Francisco, Jubel Hilo, Freya Kiri, Absi D. Cabinian, Ryan Christopher Nacario, Lion Style, Architect Paul Ramirez of Archichops TV, King Endolo Hison. If you want to get the best dreads, check out Dready Dread Kings. Libre yan, pre. Please also follow Melody Candido Music for the music lovers. Please also check out and follow Aki's Chillaxing Corner and Widget Lisa Vlogs. For now, yan lang po ang nakikita ko na subscribers sa YouTube. Yung iba, peke naman. Salamat po and until next time.